pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kapayapaan sa mundo. Dasal natin ang mga OFW, mga may sakit ang kalusugan nila, Jesus. Nanay Feli, Leoncia, Donna, Sister Terry, Sister Teresita, Ate Doktora Teresita, Sister Eva, Roger, Julie, Juliet, Lerma, Mayla, Mario, Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagkapakasakit, asapitin mo po kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Tinamtan niya ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Haya na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihing sinila na mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, "Wag nating patayin. Wag nating siyang paggumatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya'y iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipabili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo." Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunatain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos.
Sa lupain niya ay mayroong tagutom na ipinararating. Itong Panginoon kung nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos na sa unahin nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap at nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya ipinagpintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito ang namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, napatay na lang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay at sa kapwa-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasamaang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinupunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin ang mapa sa atin ng kanyang mamanahin. Kahit siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasama ngayon? Sumagot sila, lilipurin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang silang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalat Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Isa po sa magandang paraan ng pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan ay yung tinatawag na paraan sa Ingles na typology. A simpleng definition, ang ibig sabihin po nito ay yung sa grasya ng Espiritu Santo, makita natin ang kaugnayan ng Old Testament at New Testament o ng mga binabasa natin sa banal na kasulatang ibinigay ng Panginoon sa atin. Yun bang halimbawa, makita natin ang tao o ang mga tao, bagay o mga bagay, mga pangyayari, sitwasyon sa Old Testament na may katulad, may kapares, although not exactly, sa mga tao, bagay, pangyayari in the New Testament, especially pertaining to the life and mission of Jesus here on earth. Halimbawa po, yung narinig natin ngayon sa ating mga pagbasa. With Joseph as the main character sa ating unang pagbasa taken from the Old Testament. Hindi po ito yung Jose na tumayong ama ni Jesus sapagkat yun ay New Testament na. Yung Jose sa Old Testament ang tinutukoy natin dito. And with Jesus, of course, na pinatutungkulan ng ating parable in our gospel reading, taken, of course, from the New Testament. Joseph in the Old Testament and Jesus in the New Testament. Sapagkat marami silang pagkakatulad. Although not exactly, pero nandoon ang pagkakatulad. To name a few, una, si Jose in the Old Testament ay pinakamamahal na anak ng kanilang ama na si Jacob. Si Jesus in the New Testament ang siyang pinakamamahal na anak ng Diyos. Ikalawa, si Jose in the Old Testament ay kinamumuhian ng mga kapatid niya. Kinaiinggitan. Hina-hard time. Si Jesus in the New Testament, kinamuhian ng mga kamag-anakan niya, ng mga kababayan niya. Later on, pati na ng mga alagad niya. And spiritually or technically, ng lahat ng mga makasalanan. Because sinning is turning away from Jesus. Pagkamuhi sa Diyos yan. Ikatlo, Joseph in the Old Testament was sold for 20 pieces of silver, while Jesus in the New Testament was sold for 30 pieces of silver. Ikaapat, inakala ng marami ng patay na si Jose in the Old Testament. Hanggang sa ito'y buhay pa pala pagkatapos ng mga nangyari sa kanya. While Jesus in the New Testament, alam ng lahat at sigurado ang lahat namatay, pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay. And then finally, pero isa sa pinakamahalaga, Joseph in the Old Testament. Sa kabila ng mga pangit na nangyari sa kanya, bata pa lang siya, binubuli na siya, hina-hard time na siya ng mga kapatid niya. Walang amor sa kanya mga kapatid niya, pinagkakaisahan siya. Hanggang sa pagtangkaan niya ang buhay niya, papatayin siya ng mismo mga kapatid niya. Hanggang sa ibinenta na lang siya. At sinabi sa kanilang ama, siya'y patay na. Nang siya'y nasa Egypt, pinagbintangan siya sa pagkakasala, hindi niya ginawa. Nakulong siya, kahit inosente siya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging second in command pa rin siya sa Egypt. Naging napakamakapangyarihan niya to the point na naging dahilan na ito para mailigtas niya ang kanyang mga kababayan kasama ng kanyang pamilya. Kasama ang mga kapatid niyang may ginawang napakasama sa kanya. While Jesus in the New Testament, sa kabila ng mga pangit, sobrang pangit ang nangyari sa kanya. Wala sa kalingkingan yung mga pangit na nangyari kay Joseph in the Old Testament. Pinakamatindi ang mga naranasan ni Jesus. Wala nang mas titindi. Lalo pat siya'y napaka-inosente. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naging hari o naghari pa rin siya.
Hindi nang lang ng mundo, kundi pati na ng langit o ng sandaigdigan para bigyan tayo, lahat ng tao, ng kaligtasan. So you see, may pagkakapareho, although not exactly. Sapagkat yun naman ang function ng typology. Ito ay reality in the Old Testament which foreshadows, prefigures a much greater reality in the New Testament. Particularly Jesus and His mission here on earth. Gaya ng sabi ko kanina, sa tulong ng Espiritu Santo, kung makikita po natin ganyan, ang ating mga binabasa sa banal na kasulatan, mas ma-appreciate natin eh. Mas ma-appreciate natin. Sapagkat makikita natin yung unity. At makikita natin na ang banal na kasulatan ay hindi basta-basta libro. Sagrado talaga ito. Hindi ito basta-basta koleksyon ng maraming mga libro na pinagsama-sama, bahala na. At ng kung sino-sino lang talaga. No. Inspired talaga siya. Ng Diyos na makapangyarihang kumikilos sa kasaysayan noon, ngayon at kailan paman para sa ating kaligtasan. Imagine, yung pagitan ng Old Testament at New Testament, daang-daang taon. So hindi na magkakilala yung mga tao sa Old Testament at sa New Testament. Hindi na. Tapos nasulat pa ang banal na kasulatan, ilang years pa pagkatapos ng mga huling alagad. Pero yung napagsama-sama ito at ang mensahe ay isa lang na pinakamahalagang tutumbukin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pambihira ayon. Pambihira yun. Sabi nga ng mga dalubhasa, napakatinding ratio nun. Parang napaka-imposible. Pero may imposible ba sa Diyos? Sa Diyos na siyang Alpha at ang Omega, kaya ang lahat ng panahon ay sakop niya. Sa Diyos na hindi kumikilos ng bara-bara. Walang nangyayari na hindi niya alam. At kahit na ang mangyari pa ay hindi naayon sa kanyang kalooban, gagawin niya yan na ma-align in the end sa kanyang kalooban. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Actually, yun ang sasabihin ni Joseph sa kanyang mga kapatid. What you meant for evil. Yung inisip niyo sa aking masama, kinonvert ng Diyos para maging mabuti ang epekto sa buhay ko at maging sa inyo. Ito rin yung sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Siyang batong tinanggihan. Ang siyang naging batong panulukan, siyang batong pundasyon, ay tinanggihan ng mga Hudyo. Siyang naging pundasyon natin ngayon bilang bagong bayan ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Sabi nga natin, napaganda pa yung mali na itama sapagkat ganoon ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na pahalagahan natin ang banal na kasulatan sapagkat ito ay naglalaman ng mga katotohanang hindi mapapasinungalingan at hindi magiging obsolete, hindi malalaos sapagkat ang nag-inspire ito ay ang Diyos ng kasaysayan. As sabi ko nga ay kayang-kayang magtagni-tagni ng iba't ibang mga tao sa buong mundo, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga pinagmulang bayan o pamilya at sa iba't ibang yugto o panahon. Kaya niyang bigyan ng isang malalim na koneksyon, especially for our salvation. At ang mga katotohanan nasa banal na kasulatan ay katotohanan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat ang Diyos na nag-inspire nito is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang mga prinsipyo at ang mga katotohanang makikita natin dito, dapat siyang nag-govern sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos, binigyan niya pa tayo ng mapa para mapangalagaan natin ang kaligtasang bigay niya. Ang mundong ito, kung ilalagay natin ng paglalarawan ng digmaan, napakaraming landmines.
Nandiyan ang landmine ng tukso, nandiyan ang landmine ng problema, nandiyan ang landmine ng insecurity, nandiyan ang landmine ng pagiging unloved, uncared for. Napakaraming mga landmines. Kinakailangan natin ng mapa upang wala tayong matapakan at hindi tayo mabiktima ng kahit anong landmine. Huwag naman sanang gawin nating, alam naman natin puro landmines ang mundong ito ng maraming mga pagsubok, alalahanin, concerns at problema. Yung mapa, nandun lang sa bookshelf natin, inaalikabok. Hindi natin binabasa at lalo't hindi natin sinasabuhay. And then magtataka tayo kung bakit ganito ang mundo na meron tayo ngayon. Magtataka tayo in particular kung bakit ganito ang buhay natin ngayon. Gayong hindi natin sinusunod sa ating buhay ang katotohanan ng ibinigay na mula doon sa atin ng Panginoon. Kamakailan ay tinext ko yung pamangkin ko kasi naramdaman ko, base na rin sa post niya, nalungkot siya. Ang dahilan po ay namatay kasi yung aso niya. Yung aso niyang mahal na mahal din naman siya. So, gusto sana niyang mag-off muna mula sa trabaho. Lalo pat yung asong namatay ay nandito samantalang siya nasa Australia. So, nagpaalam siya sa kanyang supervisor. Nakakuha naman siya ng pwedeng pumalit sa kanya pero hindi daw siya pinayagan. Kaya lungkot na lungkot siya. Sabi nga niya dun sa GC ng aming pamilya, bakit ganun may mga taong insensitive, inconsiderate sa nararamdaman, damdamin ng iba. Hindi ko naman sinabi na, nako, evil yung supervisor mo, insensitive. Walang konsiderasyon, hindi ko sinabi yon. Basta sinend ko lamang sa kanya yung isang inspirational video na sinend sa akin ni Sister Eva. It's about water. Water that adapts, water that overcomes. Tubig. Simple lang yung sinasabi doon sa inspirational video na yun, na maging parang tubig tayo, na pwedeng mag-adapt at pwedeng mag-overcome. Kasi ang tubig nga naman, kapag nandiyan na, i-attempt mong harangin. Sino man ang umaharang, o ano man ang umaharang sa tubig, ang magiging attitude ng tubig, ang magiging reaction ng tubig, hindi siya pahaharang. Pwede mong maharang at particular area, in a particular point, pero it will go around. Hahanap ng matutuluyan yan. So much so, na kahit konkreto ang hiharang mo dyan, sisingit at sisingit sa mga pagitan ng konkreto yan. Kung meron mang pagitan, basta hahanap ng masusutan yan. Walang baha na nang hinarangan ay bumalik sa kanyang pinanggalingan. Walang ganon. Hahanap at hahanap. It will go around, it will go down, it will go up. Basta't hahanap at hahanap ng masusuotan yan. So much so, na kung minsan yung konkretong papasukan niya, pwede niyang gibain yun. Hindi man niya magiba. Halimbawa, bato. In time, makikita po ninyo yung korte ng agos ng tubig dun sa bato. Sa mga dagat, sa mga falls, marami na yan. Yung agos ng tubig, naghulma. Kinorte niya kahit yung bato. So hindi siya napigilan talaga ng bato. So parang sinasabi ko doon sa pamangkin ko, at sa akin na rin, sa lahat sa atin, hindi mauubos yan eh. Hindi mauubos sa mga balakid na ibibigay ng Diablo sa buhay natin. And as much as para sa atin, ang Diyos ay may mga magandang plano. Ang pinakamagandang plano niya ay makasama tayo sa kaharian, sa kalangitan, pagdating ng oras na mamamatay na tayo sa mundong ito. At gagawang paraan ng demonyo para hadlangan ito. Tao, pangyayari, sitwasyon, maging parang tubig tayo. Huwag nating sayangin ang enerhiya natin, ang panahon natin, ang buhay natin, maging ang mga pera, material na bagay, para makipag-away, para makipagkomprontasyon. Hindi ganoon ang ginawa ni Joseph in the Old Testament sa ating unang pagbasa at hindi yun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi sila nagpatinag sa mga hadlang na inilagay ng Diablo sa kanila. Patuloy silang lumaban. Ganon din sana ang ating gawin. Mag-adapt tayo o humanap tayo ng ibang direksyon kung
kinakailangan. At pasasaan ba't mararanasan at mapapasa atin din, masasabi din natin yung sinabi ni Jose na ang inintend ng iba na masama sa atin ay kinonvert ng Diyos upang maging biyaya sa buhay natin. At yung sinabi ng Panginoon na ang batong tinanggihan ang siyang naging batong panulukan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Lord, sa kalooban mo, yung hindi ko ipagpilitan ang gusto ko, sapagkat ang mga katotohanang sinasabi mo ay hindi naman po pwedeng hindi na maging totoo, na mabuti pa rin ang magmahal, na mabuti pa rin ang sumampalataya, na mabuti pa rin ang magbigay, na maging makatarungan, na maging makatotohanan, na anuman ang mga nararanasang mga problema ay malalampasan. At kahit ang mga ito ay po pwedeng magdulot sa amin ng kabutihan, mayroong magandang mangyayari. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, nagkatabang tawang Panginoon, upang tularan natin ngayon, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ang kaharian. Dinggin ang aming dalangin, yaring alay ay tanggapin. Lahat kami pagpalain.
minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko tong ipagbaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling naraan sa ganito mga landas. Naway wag ko tong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga piat-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na ng mga mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Sama nila Choice, Tasing, Joselito Perse Gautioso, Miguel Arsenio Serio, Enrique Rose Emer, Miguel Arsenio Serio, Dionga Maria Jose Relito Erickson, George, Danny, Nicole, Alfredo Mark Ricky, Ada Danton, Oreo Iska Benjamin Nelly. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo
namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kang ganap, buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit higip ng luha ang nilakalan mong landas, pasakit man at
dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Hirap man gawin, kalooban mo'y tugding. Pinili kong sundan, bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapa, ako ay tatahak. Kahit ikip ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapa, ako ay tatahak. Kahit ikip ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapa, bawat hakbang mo'y aking susundan, aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa aming mabalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya't ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa mga kasama natin sa online broadcast of this Mass at sa mga tumutulong sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Thank you very much. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsindang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang